Ang agwat ng panlipunan na lumalawak sa Mexico sa pagitan ng mayaman at mahirap ay nagbubunga ng isang kasuklam-suklam na kapaligiran, hindi mo gugustuhing malaman pa. Ipinapakita ng pelikulang ito ang malalim at nakakatakot na sitwasyon. Kaya simulan na natin. Nagsisimula ang pelikula sa isang abstract na painting ng isang Mexicanong artista. Matapos nito, lumipat ang eksena sa isang matandang lalaki na nagngangalang Rolando, na kasama ang kanyang asawang si Elisa sa ospital. Bigla na lang nagkaroon ng kaguluhan sa silid, ang lahat ng mga pasyente ay sapilitang pinaalis at pinalitan ng mga sugatang demonstrador, kahit na may matinding karamdaman ang mga pasyente. Iminungkahi ng doktor kay Rolando na humanap na lang ng pribadong ospital para sa kanyang asawa, ngunit aabutin ito ng 200,000 piso, nakatumbas ng halos 11,000 dolyar. Habang nagkakagulo sa lungsod dahil sa mga riot, sa kabilang panig naman ay may nagaganap na engranding handaan para sa kasal ni Marian at ng kanyang asawa sa isang marangyang mansyon. Ang mga elitista sa pagdiriwang ay nagkakasayahan na tila walang pakialam sa mga nangyayari sa paligid. Ang babaeng nakasuot ng pula ay anak ni Ivan, isang makapangyarihang tao sa gobyerno. Ibinigay ni Marian ang mga regalo mula sa mga bisita sa kanyang ina, at dinala ito sa isang ligtas na lugar. Napagtanto nilang may nagaganap na revolusyon nang makita nilang naging berde ang tubig. Kinabahan si Marian at tinawag ang kanyang asawa upang ipakita ito, ngunit nang tingnan niya, bumalik na ito sa normal. Sinabi ng kanyang asawa na huwag mag-alala. Gayunpaman, hindi pa rin panatag ang loob ng ina kaya iniutos niya sa kanilang punong taga-silbi na si Marta na alamin ang pinagmulan ng berdeng pintura. Makalipas ang ilang sandali, dumating sa pagdiriwang si Victor, isang makapangyarihang opisyal ng gobyerno. Napag-usapan nila ang tungkol sa isang permiso sa lupa, na ayon kay Victor ay naaprobahan na. Nang maramdaman niyang lumalapit ang panganib, agad na umalis si Victor at ang kanyang pamilya mula sa party. Habang patuloy ang kasayahan ng mga bisita, biglang lumitaw si Rolando sa bahay ng kanyang dating amo, nagmamakaawa para sa pera upang mapagamot ang kanyang asawa. Humihingi siya ng 200,000 piso para sa emergency surgery, kaya bumalik ang ina sa party upang humingi ng tulong kina Ivan at Daniel. Sa huli, nakalikom siya ng 35,000 piso at iniabot ito kay Rolando, ngunit hindi ito sapat. Nagdesisyon si Rolando na lumapit kay Marian at ipinaliwanag ang sitwasyon. Buong puso siyang nais tumulong, kaya kinausap niya si Daniel, na nagbigay rin ng kaunting pera ngunit agad siyang pinaalis. Sinabi ni Rolando kay Marian na kulang pa rin ang pera, kaya sinubukan niyang buksan ang safe upang kunin ang mga alahas at perang nasa loob nito, ngunit napalitan ang password. Lumapit siya sa kanyang pamilya upang humingi ng tulong, ngunit walang gustong tumulong, kaya nagalit siya. Dahil wala nang ibang pagpipilian, dinala niya ang kanyang sariling credit card at nagtungo sa labas ng mansyon. Subalit, sinabi ng mga bantay na umalis na si Rolando. Kaya, kasama ang kanyang driver na si Christian, palihim silang lumabas at nagtungo sa ospital. Habang nagmamaneho, napansin ni Marian na sarado ang mga kalsada sa paligid ng kanyang mansyon dahil idineklara na ang state of emergency. Pinilit silang bumalik, ngunit naghanap si Marian ng ibang daan upang ipagpatuloy ang kanyang paglalakbay. Isang lalaki sa radyo ang nagbunyag na inangkin na ng mga nagpoprotesta ang mga lansangan, ngunit wala pa ring tugon mula sa mga awtoridad. Samantala, sa loob ng mansyon, nakapinta ng pula at berde ang mga sumasalakay na nagawang makapasok sa bahay. Pinaputukan ng kanilang pinuno si Ivan, at nagkaroon ng matinding kaguluhan. Sa halip na tulungan ng kanyang amo, ang pinuno ng seguridad na si Felipe ay pinuputukan ng mga bisita at tumulong sa mga sumasalakay upang lusubin ang buong bahay. Dinala niya ang ina bilang bihag at pinilit itong buksan ang safe, habang ang iba pang mga manggagawa ay ninakaw ang lahat ng mahahalagang bagay sa loob. Pagkabukas ng safe, agad niyang tinapos ang ina. Sa kabila ng kaguluhan, nanatiling tapat si Marta sa kanyang amo at palihim na tinawagan ang kanyang anak upang sabihing huwag na itong bumalik sa bahay. Ngunit hindi nagtagal, natuklasan siya ng mga sumasalakay at agad siyang pinatumba. Target ng mga nagpoprotesta ang mga mayayaman dahil sa kanilang kasakiman at kayabangan, sinira nila ang isang tanyag na painting at maging ang buntis na asawa ni Daniel ay walang awa nilang tinapos. Samantala, dumating sina Marian at Christian sa mansyon ngunit napilitang umalis ng palibutan ng mga nagpoprotesta ang kanilang sasakyan. Gumamit sila ng ibang ruta at sa wakas ay nakarating sa lungsod, kung saan patuloy ang kaguluhan. Pansamantala silang tumigil sa bahay ni Christian, kung saan sinalubong sila ni Rolando. Napag-alaman nilang siya pala ay pamangkin ng matandang lalaki. Sinubukang kontakin ni Christian ang mga awtoridad, ngunit patay na ang linya ng mga telepono. Nangako si Marian kay Elisa na dadalhin niya ito sa ospital. Samantala, nagising si Marta sa gitna ng gabi at nadiskubring naabo na ang buong mansyon.
Naglakad siya pauwi habang patuloy ang kaguluhan sa lansangan. Kinaumagahan, dinala si Ivan sa ospital, at naibalik na ang kontrol sa mansyon. Labis ang pag-aalala ni Marian at nais niyang bumalik sa kanilang tahanan. Lumabas si Christian upang alamin ang sitwasyon ngunit agad siyang hinarang ng ilang sundalo. Ipinag-alok nila ang kanilang serbisyo upang ihatid si Marian pauwi, ngunit nang sumama siya, bigla nilang kinuha ang kanyang cellphone, hako, singsing, at relo. Ang lungsod ay tila naging isang malawak na libingan. Sa halip na ihatid si Marian sa kanyang bahay, dinala siya sa isang kampo militar. Doon siya at iba pang mga bihag ay dumanas ng matinding hirap mula sa mga sundalo. Sadyang dinukot ang karamihan sa kanila, at karamihan ay mga kaanak ng mayayaman at makapangyarihang politiko sa lungsod. Bawat isa sa kanila ay inutusang isulat ang kanilang personal na impormasyon at mga kontak, na kalaunan ay gagamitin para sa pang-aakit at pangingikil. Kinagabihan, ginayang ang lahat ng kababaihan at sapilitang pinalakpakan ng mga sundalo. Hindi makatao ang naging pagtrato sa kanila, kabilang si Marian. Sa kabilang banda, labis na nagdadalamhati si Daniel habang inaasikaso ang mga dokumento para sa libing ng kanyang asawa at ina. Pagkatapos, lumapit sina Daniel at ang asawa kay Victor, na pumayag tumulong upang hanapin si Marian at ipinakilala sa kanila si General Oribe. Kinabukasan, ginanap ang libing para sa mga pumanaw nilang kaanak. Matapos ang seremonya, pinalabas na si Ivan mula sa ospital at itinuloy ang kanyang gamutan sa bahay. Bumisita si Victor sa kanya at binigyan siya ng pag-asa na matatagpuan nila ang kanyang anak. Samantala, sa kampo militar, sadyang kinukunan ng mga sundalo ng video ang mga bilanggo habang nagmamakaawa na palayain sila. Ipinapadala nila ito sa mga pamilya ng mga bihag upang humingi ng malaking ransom. Sa puntong ito, hawak na ng militar ang buong kontrol sa mga mamamayan at napipilitan silang sumunod. Dahil sa matinding pag-aalala sa kondisyon ng kanyang asawa, lumabas si Rolando at nakiusap sa mga sundalo na payagan siyang tumawid ng hangganan upang makahanap ng doktor. Hindi siya pinansin ng mga ito at agad na niligpit sa harapan ng lahat. Ilang sandali pa, nawala din si Elisa dahil sa kanyang sakit, nang hindi man lang nabibigyan ng lunas. Pagkatapos, natanggap ng asawa ni Marian ang isang video mula sa mga bihag na nagsasabing kailangan nilang magbayad ng 1 milyong piso para sa kanyang paglaya. Agad na lumapit ang magkapatid kay Victor at sa commander ng militar upang ipakita ang ebidensya ng pagmamalupit ng mga sundalo. Napag-alaman ng mga dumukot kay Marian na makakatanggap lamang sila ng humigit kumulang 100,000 hanggang 200,000 piso mula sa kanilang pinuno, ngunit hindi sila nasiyahan sa hatian. Gayunpaman, iginiit ng pinuno na ito ang kanilang napagkasunduan. Kinagabihan, palihim na lumapit ang mga sundalo kay Christian at inutusang magbigay ng 800,000 piso kung nais niyang makitang buhay si Marian. Kinabukasan, gamit ang ipinagkaloob na sasakyan at working permit, nagtungo sina Christian at Marta sa kanilang amo upang ipaalam ang masamang balita. Sa kawalan ng ibang pagpipilian, pumayag si Ivan na bayaran ang ransom, at ibinigay ni Daniel ang pera sa driver. Pagbalik sa kanilang bahay, iniabot nila ang pera sa mga dumukot. Ngunit, naging sikim ang mga sundalo at sinabing ang 800,000 piso ay paunang bayad lamang, at babalik sila upang singilin ang natitirang 1 milyong piso. Sa kampo militar, isang bihag, na nakilala bilang Bilanggo No. 3, ang pinalaya matapos mabayaran ang ransom ng kanyang pamilya. Subalit, nang lumabas siya ng selda, agad siyang tinapos, na nagpahiwatig na wala ni isang bihag ang tunay na makakabalik sa kanilang pamilya. Kinabukasan, ipinaliwanag ni Marta at Christian ang sitwasyon sa asawa ni Marian. Hindi nasiyahan at naghinala ito, kaya agad niyang tinawagan si Victor at inakusahan ang mga lingkod ng pagdukot kay Marian. Dahil dito, agad na inaresto ng pulisya sina Christian at ang iba pang sospek sa bahay nito. Matapos ang lahat, personal na kinuha ng commander si Marian mula sa kampo militar habang ang iba pang bihag ay isa-isang niligpit. Inakala ni Marian na siya ay nailigtas na ng commander, ngunit dinala siya sa bahay ni Christian, kung saan naghihintay ang driver. Sa loob ng banyo, agad siyang pinaputukan ng pulisya at ibinigay ang armas kay Christian upang palabasing siya ang may sala, bago rin siya tinamba. Kinabukasan, ipinaalam ni Victor at ng commander sa asawa ni Marian na siya ay niligpit. Sa pagtatapos ng pelikula, makikita si Ivan na dumalo sa isang seremonya ng pagtamba, kasama sina Victor at ang commander, na nagpapakita ng kanilang yaman at impluwensya na tila walang bahid ng kasalanan. Doon, si Marta, na naging biktima ng kalupitan ng mga makapangyarihan, ay may takip sa mukha habang siya ay nililigpit. Mula noon, inilabas ng militar ang bagong kautusan kung saan ang mga walang kapangyarihan at walang ibang pagpipilian ay napilitang sumunod. Maraming salamat sa panonood.
Huwag kalimutang pindutin ang like button, mag-subscribe sa channel, at i-click ang bell icon upang hindi mapalampas ang iba pang kamanghamanghang content. Maraming salamat, ingat ka palagi, at kita-kits sa susunod.